I wonder! 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 2026 is right around the corner. Kumakatok, kumakaway, at handa nang magpasabog ng bagong kwento. Pero bago natin isara ang libro ng 2025, muli nating balikan ang mga kakaibang kwento ni Juan na ibinida natin nitong taon. Mula sa mga trabahong hindi iniinda ang init ng panahon. Makikita mo talaga merong ayan may pugot. Reject na to, no? Yan po, reject na po yan. May nakilala na ba kayong isda? Mga pasyalan na hindi ka lang mapapa-wow sa ganda. Mapapa-woo ka rin sa kaba. Sa loob at labas man ng bansa. Wow! Let's go back! Let's go back! At mga produkto na hanggang sa kasalukuyang panahon. Tradisyonal pa rin ang paggawa Hindi ko kaya to. Mahirap. Magdidikit, magmumukhang ganito eh. Ikaw na lang tayo yan. Hindi ko kaya. buhay na buhay pa rin. I'm the top of the world. Konting rewind muna tayo at sabay-sabay nating balikan ang mga wonderful adventures sa bayan ni Juan ngayong 2025. Kapag sinabing adventure, hindi lang puro pasyalan ang pinag-uusapan. Kasali rin dito ang mga panglaman tiyan. Kaya naman, samahan nyo kaming dayuhin ang pinagmumulan ng isa sa mga paboritong inihahain ni Juan kapag agahan, ang tuyo. At para alamin kung paano gawin ang paborito nating almusal, dadayo ako sa mga ka-wonder nating magtutuyo sa Hagonoy, Bulacan, na kung saan nakakapagbilad daw sila ng 1,000 kilo ng isda kada araw. Wow! Hey mga ka-wonder! Nandito na tayo sa bilaran ng mga isda na kung saan ay makakapanayam natin si Kuya Juanito. Kuya Juanito, pwede niyo po ba sa amin ay isalaysay? Ikwento kung ano po ang unang proseso ng pagbibilad ng isda. Sa pagbibilad po ng isda, galing po sa dagat, pamimili. Nirerekta po agad namin siya sa cooler. Tapos inilatuan po namin siya ng yelo na may asin. Kailangan po 12 hours to 15 hours bago po siya ibilad sa ilalim ng init ng araw. Pagkahuli sa isdang salinas, diretso na itong aasinan habang nakababad sa yelo o yung tinatawag nilang pag-iilado. Kuya Juanito, so from the sea, from the dagat, wala nang alis na alis yung mga hasang, yung mga small intestine, yung mga bito-bituka, wala na yan. Wala na po kasi malinis naman po yan. Galing lang po siya sa huli. Kaya po rektailado na po siya. Pagkalipas ng 20 oras, maingat na isasalansan ng mga isda sa napakalawak na bilaran na gawa sa kawayan. Sa pagbibilad po, ganda po siya. Pipila-pila po siya ng dikit-dikit. Pambaywan po yan. Hanggang sa mapuno po yung isang capping kung tawagin. Sa tagal-tagal nyo nagaganito, may nakilala na ba kayong isda? First time ko kasi magbilad ng isda sa tanan ng buhay ko. At nagbibilad lang ako when I was a children, nung bata ako. Na masasabi ko hindi pala madali yung trabaho nila para sa akin. Dahil sobrang mabusisi talaga. Ibibilad na isa-isahin pa na yung mga tuyo. Matapos ang maghapong bilaran, hahanguin na ang mga tuyong isda. Ilalagay na sa lilim at maingat na isasalansan sa kahon para ihatid sa palengke. Yung pagod nila talagang worth it na bilhin natin to. Nasuportahan at bilhin natin yung kanilang produkto. Ang pagbibilad nakaasa sa init ng panahon. Pero paano kung ang haring araw hindi nagpakita? Nako! Rain, go away!
dumayo ako sa Rosario, Cavite para usisain ang pagtutuyo ng isdang salinas. Pero bago tayo tuluyang magtuyo ng isda, makipagbulungan muna tayo sa Pampang. Hep, hep, hep mga ka-wonder, ang bulungan na ito hindi maritesan ha, kundi bulungan ng presyo ng isda. Ang may pinakamataas na presyo, siyang makapag-uwi ng banye-banyerang salinas. Magbubulungan na kayo. Sino ba magbubulong kayo? Ah, bulong-bulo. Sige. Paano nyo pinipresyohan yan? Ano po, bawa, i-ano po namin kung depende po sa size ng isda. Ah, sa size. Itong size na to, ano to? Ano po, medium size po siya. Pwede mo sabihin sa akin kung magkano o ganyan. Ang tawad ko po. Oo. Dahil maraming huling isda ngayon, so isa lang ang bumulong kay Teo. So, saan susunod to dadalhin? Sa kanila na. Sa'yo na, sa Bilara na. Ayan. Pagkatapos ng bulungan, bilara na para gawing tuyo. So, ang kalaban nyo talaga dito sa negosyong to, sa Ang buhay, ulan po, ano? opo. Ulan Pero po talaga. pag tag-araw, nako, Yan naman, mabilis po yan. panalo. Dalawang araw lang po yan. Tuyo na po yan. Tuyo ganun. na. Kapag makulimlim ang panahon, trapal is the key. Pero inaabot daw ng 4 na araw, kaya kapag bumuhos ang ulan, awat muna sa pagbilad para iwas amag ang mga isda. So, makikita mo talaga merong ayan, may pugot. Reject Opo, na to, yan no? po. Reject na po yan. Ayun, reject. Sasama nyo na po yan dyan. Yung reject amin na. The heat is on, ang matinding init na inaayawan ng marami, biyaya naman sa iba. Ang pagbibilad kasi, hindi lang basta kabuhayan, kundi tradisyon na rin sa bayan ni Juan. Pagdating sa nature at adventure, nangunguna tayo mga Pinoy riyan. Kaya na mag-trending ang ferry walk ng actress na si Ann Curtis sa Siquijor nitong taon. Aba, hindi rin nagpatalo ang mga netizen. Meron ding padiwata entries mula effects sa slow-mo, kompleto. At kung medyo wild ang trip mo, ilabas na ang inner Tarzan at lumambitin sa nature swing. Ihanda ang tapang at lakas ng loob para sa cliff diving at all-out lake adventure. Dahil lahat ng yan pwedeng ma-achieve sa kambal na lawa sa Laguna na kung tawagin, Yambo at Pandin. Alam niyo ba mga ka-wonder, nung unang panahon, mayroong magkasintahan na Ambo at Andin ang pangalan. Ayon sa kwento, nang ipinanganak si Andin, isinumpa siyang hindi maaaring umapak sa lupa. Pero nang magkakilala sila ni Ambo, ang sumpa ay nagbago. Till death do us part ang naging pangako, umapak si Andin sa lupa. At dahil dito, yumanig ang kalupaan, pinaghiwalay ang dalawa at naging kambal na lawa na mas kilala ngayon bilang Yambo at Pandin. Ang ride natin for today's video, ang balsa na ito na maghahatid sa atin sa Yambo Lake. Let's go. Boating. Paano, Empoy? Mauna na muna ako sa iyo. Mag-enjoy, ha? Isa sa dinarayo rito ang Tarzan Swing, kung saan gamit ang lubid at gulong, itutulak ka at magpapalambitid. Saka tatalon sa refreshing na tubig ng Yambo Lake. Sobrang saya po. Pagka nag-swing ka, para ka si Tarzan. Nakakaba siya mga pagka-swing mo dun sa pinatapakan. Pero pagka bitaw mo naman po sa lubid, masaya na po siya. At kung gusto mo namang humayahay at mag-relax-relax, this duyan is for you. Teka, imbes na ma-relax, parang nenervyos din ako rito ah. Ang duyan kasi rito nakakalula habang idinuduyan ka sa gitna ng lawa. Kayanin ko kaya? Tapos dito hawak. Ay ba, aba. Ah! Ganon. Okay. Ay! Ah!
Teka mga ka-wonder, bakit parang may natatanaw kami sa gitna ng lawa? May narinig ako, parang familiar yung boses. Si Empoy ba yun? Pumunta ba din si Empoy dito? Yun! Si Empoy nga ba yun? Mami Su! Mami Su! Akala mo ba, ikaw lang ang mamamasyal dito sa lake na to? Pinakikilala ko nga pala, kung nandyan ka sa Yambu Lake, ito ang kakambal niyan, ang Pandi Lake. Ang bangkera naman na si Rowena ang sasama sa akin sa nakakakabang water experience dito sa Pandin Lake. Bali, 10 years na po ako nagbabangkera dito sa lawa ng Pandin. Kayo po, bilang babae, hindi po ba kayo nahihirapan or napupwersa yung pinaka-muscles nyo sa joints? Medyo hirap din po, pero yun po yun naman yung kapag po lamang mahangin po, yun po yung medyo mahirap dito kasi po, kinokontra ng hangin yung pagpapunta natin doon. Isang patunay po na kaya rin pala ng mga babae yung mga ginagawa ng mga kalalakihan, di ba? Itong Pandin ay naging sikat dahil nga po sa lakas po ng kababaihan. Yung kaya po nung lalaki, kaya na rin po ng mga babae. Believe naman talaga ako sa lakas ni Ate Rowena. Kaya para tapatan ang kanyang lakas, ating susubukan. Mag-cliff diving. What? Yes, you heard it right. Empoy, ang challenge sa'yo for today's video, tumalon sa palapag na may taas lang naman na mahigit 20 feet. Check ko lang ha. Grabe kasi ang taas-taas kasi. Oh, mataas. Mga ka-wonder, ayaw kaya ito. I love you, I wonder. Kuya Jack, sandali. Sobrang nag-enjoy ako sa Pandin Lake at first time ko kasing water adventure na ganitong kaganda, napaka-chill ng lugar at tahimik, nakapag-relax ako. Yung na-relieve yung stress reliever. Sa panibagong taon, hindi pwedeng wala tayong gala. Kaya bibiyahe tayo. Saan pa ba? Di doon sa dinadagsa ng mga Pinoy. Dahil bukod sa malapit lang sa Pinas, kayang-kaya rin ang bulsa. No visa required. Turista rin kayo! Mga turista! Saan sa Cavite? Magkakababayan pa kami! Ang ating destination, ang tinuturing na Asia's World City, ang wonderful Hong Kong. Awat muna sa ingay ng sentro ng syudad. Dahil sa Hong Kong, pwede rin mag-beach at mag-island hopping. Wala po ako sa Pilipinas. Ako po ay nandito sa Hong Kong. Fine sand din siya, ha? Ayan, ako, Empoy. Eto, dito na tayo ngayon sa Sai-Kung. Ang Sai Kung District, kilalang back garden of Hong Kong. Paano ba naman kasi? Saan man lumingon dito, mga isla at karagatan at malaparaisong dalampasigan. Isa pa sa ipineflex nila rito, mga nakamamanghang rock formation na nagmula sa pagsabog ng bulkan noon. The volcano is surrounding us. We are inside the volcano. Wow! Let's go back, let's go back. Yeah, we are safe. We are safe. Safe. So all this area we call it caldera. Caldera! Oh, we have caldera in the Philippines. Yeah, we cook the rice. Sa island tour daw na ito, 5 isla na ang mabibisita. Una riyan ang Sharp Island, kung saan main attraction ang makipot na tombolo o sandbar na ito, na pwedeng baybayin papunta sa isa pang isla. Next stop ang Jin Island, na pwede rin daw i-hike ng mga turista. Mapupuntahan din ang Bluff Island,
Popinchao, High Island at ang Basalt Island. Kung saan dinarayo ang Guandao Cave na may sea arc na may taas na 45 metro. Pinakamataas sa buong Hong Kong. Some people would like to swimming, dive, but a bit dangerous. Dangerous. Yeah, this area, we are recognized by the UNESCO. Para kumpleto ang White Sand Beach Experience, isama sa itinerary ang Half Moon Bay. Perfect sa mga beach lover out there. Medyo umambun lang, pero maganda rin yung kanilang dagat. Fine sand din siya, ha? Fine sand din. Swimming! Isa sa bumibidang seafood restaurant dito, ang Chuan Kilit. Ay nako, alam niyo po dito sa Seikung, bukod sa island hopping, di ba? Bukod sa island hopping, ang isa pa sa pwede niyo gawin dito ay seafood trip. Yun ang pinaka-paborito ko. Oo. Seafoods. Kaya, di ba? Kasi talaga ho, ang dami-dami dito pagka... Ayan ako, malilito ko kayo kung ano pipiliin nyo dyan sa dami ng pagpipilian. Iba-ibang klase, ha? Ang atake rito, very Pinoy na dampa style paluto. Ikaw mismo ang mamimili sa tangke ng seafood na gustong ipaluto. Hi! Hello! Hi! Anli seafood nga rito, bukod sa paborito kong alupihang dagat, Wow! Alive and kicking! This one. This one is... Yes! Ito, lumalaban pa sa buhay. Wala ka ng pag-asa. Ay! Ayan na. Ayan, mahirap ding ulihin, ha? Ah! Ay! Ayan na! Oh my God. That is so... Alive. What's your name? Ah! Hello, sound check. Sound check, check. Shell! From the shell. meron ding iba't ibang klase ng clams o halaan, mga isda, abalone, at naglalakihang lobster. From Australia? Australian speaking? We ordered a lot, so can you cook it in 1 minute? Yes. We're very hungry. Huwag na nating patagalin to, Empoy. Paluto na po. Ito ang abalone. Abalone. Yan nga yun. Laki ng laman. Tamis ng laman. Good. Laser clam. Sarap. Kung pupunta kayo sa kung kailangan ito ay must do. Kasama sa ano nyo ito nagagawin after... Anyway, pag nag-island hopping naman kayo, pag baba nyo, andito na rin Makikita siya na eh. nila. So, dapat pupuntahan nyo talaga to para makapamili kayo dahil mabubusog ang mata nyo, mabubusog ang tiyan nyo sa dami ng kanilang seafood. Seafood. Talaga, anong tawag doon? First class. First lang. There's more to Hong Kong. Hindi lang island hopping at seafood trip ang pwedeng gawin dahil pwedeng-pwede rin ang hayahay na nature tripping. Ang pangmalakasang lamyerda hindi kumpleto kung walang traditional adventure. Ready na ba kayong subukan ng viral abacas sandal na hindi lang isa, kundi buong barangay daw ang kumikita? At ito ay yari sa ano? Anong material? Abaka po. Abaka. Medyo mahal yung mga ganito, di ba? Oo, kasi mano-mano to. Mano-mano yung paggawa dahil talagang kinakamay nyo na hindi makina. Gaya ng ginagawa ni Mang Ricardo. Sino ho nagsimula niyan? Sapul pa ho sa tatay ko to eh. Ah, talaga? Tapos tinuloy nyo. Tinuloy ng mga sinundan nyo hanggang sa inyo, hanggang kay Cedric. Alam niyo ba mga ka-wonder, pinakamalaking supplier ng abaka sa buong mundo ang Pilipinas? Strongest natural fiber in the world daw kasi ang abaka, perfect para sa tibay ng mga sandals. Pero ang paggawa daw ng sandals na mula sa abaka, hindi raw pala basta-basta. Ma'am Sue, do the honor. Ay, buti hindi kayo nagbabago na, di ba, may mga modernong paraan na ng paggawa ngayon ng mga ano. Pinipilit naman ho namin i-upgrade siya kung paano mapapadali. Meron naman ho kaming mga talim na pwedeng babagsakan na lang to tapos na kaagad.
Kapag tapos ng pukpukin, oras na para sunugin ang mga abaka. Ginagawa raw kasi ito para mawala ang aligasgas. Ay, bagay. Oo nga, pang resort. Oh, sakto. Oh, para sinukat. Ang saka ang komportable. Tantaran! Thank you, Cedric Bang Ricardo. Ang ganda ng sapatos. Ang ka-wonder naman nating si Empoy, dumayo sa isang coconut farm sa Liliw, Laguna para harapin ang isang hamon. Ang mangarit ng tuba. Ayarin mo kaya ito, Empoy? Yes, ngayong araw ay hinahamon ako ng ating mga ka-wonder na maging isang mangangarit for a day. Mangangarit means is yung mga taong umaakit sa mga puno. Like, for example, yung gagawin ko later, kahit meron akong fear of height, gagawin ko to para sa inyo mga ka-wonder. Let's go! Alright! At dahil hindi naman ako expert sa pag-akyat ng puno, kasama namin ang Liliw Rescue Team para umalalay sa aking pag-akyat. Bata pa lang ako, nag-ano na talaga ako ng ganun eh. Alright mga ka-wonder, eto na. Tingnan natin yung challenge ng mga ka-wonder natin kung kakayanin ko to. O Empoy, wala ka pa sa kalahati. Susuko ka na. Ano? Akit ka daw. Ba't ako? Dito na ano dito na lalaglag Hindi, sir. Sige, sir. Dali lang, parang gusto mo talagang ano. Hindi naman talaga nagagano na babalintuad. Bakit parang nauutal ka na yata sa takot, Empoy? I'm the top of the world. Hi, finally! Kung gaano kabagal umakyat, siyang bilis namang makababa nitong si Empoy. Ang ating lamierda, siksik at nag-uumapaw sa saya at experience. Mula adventures at breathtaking view hanggang mayamang kultura at tradisyon. It's been a really wonderful adventure 2025. Abangan pa ang mas maraming wonderful adventure nating pagsasaluhan next year. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang aming social media accounts, mga ka-wonder. Ako naman po si Empoy Marquez. Mga ka-wonder, isang taon na naman ang nakalipas. Isang taon ang pagsagot sa mga katanungan ni Juan sa ating bayan. Samahan niyo kami sa isa na namang masayang taon ng kwento, kwela at kaalaman. Kita-kits next year, mga ka-wonder. Paano po, magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!